Okay, quick learning sa pag-model ng ganitong curve truss, no, sa STAAD Pro. So kailangan mo ng AutoCAD, no, para mas madali kasi pag mga ganitong shape medyo matagal sa STAAD Pro, but pag meron kang AutoCAD o ZWCAD, no, gamit ko kasi ZWCAD, so easy lang yan. Okay, so now pag tiningnan mo tong truss na to, no, so curve ito. Pag ganitong talagang curve line, no, hindi mo to may import, no, kay STAAD Pro kasi talagang curve siya, no. Okay, although yung mga web niya ay putol-putol, no, ito ay isang piraso. No, ang pwede mo lang gawin diyan is i-trace mo lang, no, i-trace mo yung mga intersection na yan. Okay, i-trace mo lang. So pwede mo i-delete yan. So parang ganyan. Okay, i-delete ko na rin tong ito yung mga dimensions na yan. Okay, and i-trace natin. Ayan pa ganyan. Okay. Ayan, so baka i-shortcutting ko na lang kasi pare-pareho lang naman yung yung pwede ka ring mag-mirror. Okay, so wala namang problema doon. Okay. Ayan. Ayan. Okay, so putol-putol na yan, no? Bali connected, and then dito naman i-delete ko lang din yung bottom cord na yan, tapos i-connect ko yung mga joints dyan. Okay. So pwede kong shortcutin na lang yan dito sa video, no? So para mabilis, no? Okay. So kung hindi ka naman marunong mag-AutoCAD, no, pwede mong ipagawa sa iyong Draftsman. Okay. Oops, dapat ito yung yung square yan para endpoint siya. Ayan, okay na, no? Okay, so pag tinignan mo kasi yung dimension nito, so ang spacing nito ay I think 20 meter to eh. Okay, so 20 meter yan, ano. And pag tinignan mo yung member na to into millimeter siya, no? So like 1784. Okay, so 1784. Okay, so pag dinala mo to kay STAAD Pro, no, so possible na ganun din yung maging length niya into meters, no. So kaya ang gagawin ko dito, i-scale ko to ng 1/1000, no. So SC for scale. Okay, tinype ko SC, no, scale sa AutoCAD, sa ZWCAD, no, or AutoCAD yan, and then so 0.001, then click enter. Yeah, so then i-zoom extend ko lang. Okay, so ito ready to import na to. Okay, okay, ano yung, and okay, so after that, no, wag niyong kalimutan mag-purge, no, kasi maraming layer available dito, I think, eh. So double click ko nga. Ayan, so maraming layer available, no. Diyan baka possible lang na makasamang may import, no, kay STAAD Pro. So nag-type ako ng LA for layer para makita natin yung mga layers dyan. So iset ko na lang, although naka 0 naman siya lahat, no, layer 0. Okay, saan ba yung ating layer 0 dito? So yan, di ako gaano magaling sa AutoCAD, but still okay na yung ganitong skill for AutoCAD. Then i-purge ko lang. Okay, PU for purge, enter. Okay, and so para ma-delete lang yung mga ibang layer na hindi na nagamit, no, doon sa model, kasi nagko-cause yun ng baka ma-import. So 0 lang yung natira kasi yun lang yung layer doon sa available layer doon sa model, no? Okay, so now save ko lang yan, and save as ako, no? Pero de-accept dapat. So which is ito, de-accept, and then this one, click save, then that's it.
Then i-close ko lang to, no, kasi need ko lang tong i-close, okay, kasi hindi ito may import ni StadPro, kay StadPro pag naka-open. Okay, so now new project ako dito. Okay, and trust import one, any file name, okay, then analytical metric create. Okay, so okay, i-override ko lang, meron na pala doon, but anyway, so trust import one. So ngayon, blank model to ni StadPro. Go to file, import. Okay. And trust import 1. Click OK. So meter kilonewton yan. Okay, so that's it, no? So kaya lang although naka-vertical yan, kaya lang ang plano ko kasi na gawin dyan is ipatong yan dito, no? Okay. So pwede ko to i-rotate. Okay, i-rotate ito sa Y direction, no? So punta ako ng geometry and then generate rotate. No, ito yung node rotation, let's say ito, no? And then so i-click ko na lang yung same node pero sa Y, and lagyan ko lang ng positive value, no? And just click OK, and then that's it. Ayan, okay, ayan na, no? So pag naka front view ka dito, naka side view yan, pero pag nag left view ka, so ayan. So, yun yung makikita mo. Okay? So, and putol-putol na yan. Okay, so, ganyan yung pag-model dapat, no? So, kasi, again, no, kanina sa AutoCAD pa lang, kung one line lang yan, hindi yan mai-import, no? So, kailangan putol-putol. Okay? Then also, pag nireview mo yung member length nito, double-click. No? So, ayan. So, logical naman yung length niya, 1.379 meter. Okay? So now balik ko lang to sa 3D view, no? And then let's say ilagay ko to doon sa pinaka model natin, no? Select ko 'yan. And then copy, no? And then punta ako ngayon dito sa ating 3D model. And yung dimensions din kasi nito so 20 meter din yan. So magma-match. So pero depende yan sa architectural plan nyo kung pareho, no. So ito naman is more of demonstration paano mo dadalhin yung curved truss into the 3D model. So ngayon magpe-paste na ako kasi nag-copy ako dun sa kabilang model. Dalawa bali model yung ginawa ko. Okay? So from this model, nag-copy ako. So again, no, sinelect ko yan, copy. And then punta ako ngayon dito. So right click, paste beams. Yan. Then gagamitan natin ng reference point. Ayun. So kunin natin, let's say ito, yung node na yon. Yan. So para makita yung node na yan, ano. Okay. So click OK, and then i-paste ko dito sa node na to. Okay. So which is node number 24. So click ko yan. And then click OK. And then that's it. Ayan. Okay, so nakita nyo, although nagkaroon ng support dun for some reason, ano, sa save. So, pero pwede naman natin tanggalin yung support symbol na yan. Sinave ko lang, no? So, iset ko lang yung view na pag ganito. Okay. And, tanggalin ko lang muna yung support na yan. So, pwede ko gamitan ng node cursor ako. And then, kunin ko yan. No support. And click assign. Then, click yes. Ayan. So, wala na, no? And yan, no? So then lagyan mo na siya ng property, no? So pag nag 3D render ako, so ito yung ating frame, and then yun na yung ano natin, yung curve truss natin. And then it's up to you, so kung ano mang member yan, so most likely pipe elements yan, no? And from here, no, pwede mo siyang i-group, no? So para mas madali siyang
kumbaga, i-select. So, let's say, Control G, no? Press Control G, and then, so let's say, a group of beams, no? So, truss, pwede. Up to you kung ano man, no? So, click OK, and then, so, click Assign to Selected Geometry, so, click Assign, so, that's it. So, oops, nasama pala yung, sama. Control G, highlight, nasama to. Tanggalin lang natin yan. Okay. So, ano ba yun? Okay. Beam 35. No? So, pwede naman natin yan i-delete dito. So, click Associate. That's it. Okay. Assign to Selected Geometry, Associate, and then that's it. Okay. So, select, and then highlight it. So, now, yan. So, madali mo na siyang masiselect. No? Okay. So, that's it. And kung sa properties naman, no? So, ayan. So, view, and then let's say, front view. No? Ayan. So, then, lagyan mo na siya ng kung anong property. Kung anong property lalagay mo dito, i-design mo, i-optimize mo. And that would be sa designer side. No? Kung paano siya gagawin. Okay, thank you.